So, ano daw po yung content monetization na sinasabi nila na i-implement ni Facebook ngayong August 31? So, yung content monetization po is yun po yung monetization tools na ino-offer ngayon ni Facebook upon invitation lang din. So, hindi na po magiging individual yung earnings. Hindi kagaya dati na kailangan mo makapag-ipon ng $100 sa in-stream ads mo at saka sa ads on Reels para ikaw maka-payout, and then another $100 naman sa bonuses at ganun din sa stars. So, ngayon is ipag-iisa na lang yan doon sa content monetization tools mo. So, pagka ikaw ay mag-upload ng long form video, automatic is meron na po yung earnings na papasok. And then, pagka ikaw naman ay mag-upload ng Reels, automatic is meron din po yung kikitain. Magre-reflect po yan doon. And then, pagka ikaw ay nag-upload din ng mga photos, is meron din po yung kikitain. Pero yung earnings na yan is hindi na siya individual. So, pagka naka-reach ka na ng pinaka-minimum na threshold for payout, so, ipi-payout na po yan ni Facebook doon sa designated na payout account mo. Unlike dati na kailangan mo makapag-ipon sa ads on Reels at saka sa in-stream ads ng $100, saka siya ma-payout. At saka sa bonuses naman, $100 before siya ma-payout. Ngayon, so, pag-iisahin na lang, i-add nila yung kita mo sa in-stream, sa ads on Reels, at saka sa bonuses. So, ang kagandahan lang dyan, pagka ikaw ay na-invite sa content monetization program is automatic na monetize na yung account mo. So, pag nag-upload ka sa in-stream or long-form video, meron ka nang kikitain. Pag nag-upload ka rin sa Reels, meron ka na rin kikitain. Pag nag-upload ka ng mga text posts or mga photos, pictures, meron ka na rin kikitain. Yun yung kagandahan doon. Unlike before, is individual yung monetization. So, yun po yun. So, kailangan nating ma-invite sa content monetization program para maging monetize yung ating Facebook account.